it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? No other matters? There being no other matters to discuss, the meeting is suspended until 10 a.m. tomorrow, February 3, 2026. Sa wakas, lumabas din ang totoong kulay. Akala natin matapang, akala natin lalaban hanggang dulo. Pero sa hearing kanina, isang malaking sana all na lang ang iniwan ni Congressman Abante. Bakit siya nag-walk out? Bakit parang hindi niya matagalan ang sarili niyang init? Sa videong ito, hihimayin natin ang The Great Escape ni Abante at bakit tayo, bilang taxpayers, ang talo dito. Huwag kayong kukurap dahil ito ang realidad sa loob ng ating gobyerno. Balikan muna natin ang konteksto. Hindi naman ito basta-basta tumayo lang. May sagutan, may tensyon, may batuhan ng argumento. Pero pansinin niyo si Kong, habang nagiging kritikal ang usapan, habang lumalalim ang diskusyon, mapapansin mong nawawala na ang composure. Dito natin makikita. Kapag ba hindi na pabor sa atin ang daloy ng usapan, exit na lang tayo. Ganito na ba ang bagong standard ng public service? Kapag mahirap ang tanong, walk out ang sagot. Isipin niyo kung ang gumawa nito ay si VP Sara Duterte. Isipin niyo kung sa gitna ng usapin ng budget or impeachment, biglang tumayo si Inday Sara at nag-walk out. Ano kaya ang sasabihin ng mga kasamahan ni Abante sa Kongreso? Siguradong disrespectful ang itatawag dyan. Siguradong evasive o umiiwas sa pananagutan. Pero bakit kapag kasamahan nila ang nag-walk out, parang okay lang, parang pinapalampas? Dito natin nakikita ang double standard sa ating politika. Kapag kalaban ang umiwas, takas. Kapag kakampi ang umiwas, prinsipyo. Huwag niyo kaming gawing tanga. Ang walkout ni Abante ay refleksyon ng isang sistemang hindi sanay na natsa-challenge ang kanilang authority. Kung kaya niyo busisiin ang Office of the Vice President, dapat kaya niyo ring busisiin ang sarili ninyong hanay nang walang walkout-an na nagaganap. Isipin niyo to, isang ordinaryong empleyado sa factory o sa call center, kapag pinagalitan ng boss o nahirapan sa task, pwede bang tumayo at mag-walkout? Hindi, di ba? Kasi fired ka agad. Pero bakit ang mga mambabatas natin parang may get out of jail free card? Binabayaran natin sila para maupo dyan, makinig at magdesisyon. Isang malaking sampal sa mga Pilipinong nagtatrabaho ng 8 to 12 hours a day ang makakita ng opisyal na hindi man lang matapos ang isang hearing. Sir, hindi po ito rehearsal ng drama, trabaho po ito. Strategy ba itong walkout para makuha ang atensyon ng media o sadyang pikon lang talaga? Marami ang nagsasabi na moves lang ito para i-disrupt ang hearing. Pero ang tanong, kanino ba pabor ang paghinto ng usapan? Sa bayan ba o sa mga taong gustong umiwas sa katotohanan? Kapag ang isang leader ay umaalis sa gitna ng laban, pinapakita lang niyan na wala siyang sapat na bala para harapin ang katotohanan. Ang walkout ay madalas na huling hantungan ng taong wala nang may pangatwiran. Kongresista Abante, ang panawagan ng masa, balik sa upuan. Hindi nadadaan sa pag-iwas ang mga isyu ng bayan. Sa susunod na hearing, sana mas mahaba na ang pasensya nyo kaysa sa pasensya naming mga botante na naghihintay ng resulta. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo ba ay valid ang pag-walkout niya? Or dapat pa siyang i-cite for contempt o bigyan ng babala? Karapatan nating magtanong dahil pera natin ang ginagastos sa bawat minuto ng hearing na yan. I-share nyo to para makarating sa kanila.
Huwag nating hayaang maging normal ang walkout culture sa gobyerno. Comment down below at pag-usapan natin. Tunang maayos, hindi yung bigla na lang tayong aalis.